survival movies. Alam kong marami sa inyo ang may gusto sa mga ganitong tema ng palabas at isa na din ako doon. Pero bakit nga ba natin gusto ang mga ganitong storya? Kasi naghahatid ito sa atin ng mixed emotions. Kinakabahan tayo sa bawat eksena, excited tayo sa susunod na mangyayari, at higit sa lahat, nasasaksihan natin ang mga bagay na hindi natin inakalang kaya palang gawin ng isang tao pag naghehelo na sa kanya si kamatayan. Welcome back sa Laugh and Chill Express. Kung ikaw ay bago sa channel, siguraduhin na mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod kong videos. Narito ang ating top 10 survival movies of all time. Imagine mo, nasa bakasyon kayo ng pamilya mo. Nagchichill, walang sabi-sabi, biglang rumagasa ang malaking tsunami. Ganito ang nangyari sa The Impossible. Ang The Impossible ay hango sa totoong karanasan ng isang pamilya nang harapin nila ang mapangwasak na tsunami sa Indian Ocean noong 2004. Nagsimula ang kwento sa pamilyang nag-e-enjoy sa isang nakaka-relax na bakasyon sa isang magandang resort sa Thailand. Ang kanilang mapayapang bakasyon ay biglang nabasag ng isang napakalaking tsunami na umasak sa lahat ng daanan nito. Nagkahiwalay ang mag-anak dahil sa lakas ng alon at bawat isa sa kanila ay lumalaban upang makasurvive sa hagupit ng tsunami. Ang pelikula ay naglalarawan sa isang matinding damdamin at determinasyon ng mga karakter sa kanilang paghahanap sa bawat isa para muling magkasama-sama. Masaklap tong susunod sa listahan natin. Isipin mo, nilapan na ng isang oso, tapos naiwan pa ng mga kasamahan niyang mag-isa sa kagubatan. Ang The Revenant ay isang masalimuot na kwento ng survival at paghihiganti na naganap noong unang bahagi ng 19th century sa American frontier. Ang kwento ay tungkol kay Hugh Glass, na ginampanan ni Leonardo DiCaprio, isang frontiersman at fur trapper. Si Glass ay brutal na inatake ng oso at iniwan ng kanyang mga kasama. Ang pangunahing kontrabida, si John Fitzgerald, na ginampanan ni Tom Hardy, ay pinatay ang anak ni Glass at iniwan siya. Sa kabila ng kanyang matinding mga sugat, si Glass ay nagsimula ng isang mahirap na paglalakbay sa kagubatan para mabuhay at maghiganti. Ang number 8 sa listahan natin ay hango sa tunay na buhay. Isang hiker ang dumanas ng matinding laban para makasurvive. Ang 127 Hours ay isang tunay na kwento ng survival na batay sa karanasan ni Aaron Ralston na ginampanan ni James Franco, isang adventurous na outdoorsman at climber. Habang nag-e-explore sa mga liblib na canyon sa Utah, nahulog si Ralston sa isang siwang at isang malaking bato ang umipit sa kanyang braso sa pader ng canyon. Dahil walang nakakalam sa kanyang lokasyon, nahaharap siya sa isang malubhang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi siya makawala mula sa bato. Ang pelikula ay tumutok sa psychological at physical na pagdurusa ni Ralston sa loob ng 127 oras na siya ay nakulong. Ang dehydration, gutom at matinding kondisyon ng panahon ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Ang desperasyon ang nagtulak kay Ralston na gumawa ng isang napakasakit na desisyon. Hindi ko nasasabihin kung ano yun, basta panoorin nyo na lang. Ang mga eksenang ito ay sobrang intense at graphic na nagpapakita ng kanyang matinding sakripisyo para lang mabuhay. Ang kainin ng mga wolves ang isa sa mga nakakatakot na pwedeng mangyari sa isang tao. Ganito ang storya nitong susunod sa listahan natin. Ang The Grey ay isang kapanapanabik na kwento ng survival sa gitna ng matinding kalupitan ng Alaskan wilderness. Ang kwento ay tungkol kay John Otway na ginampanan ni Liam Neeson, isang sharpshooter na kinuha para protektahan ang mga oil workers mula sa mga lobo. Matapos mag-crash ang kanilang eroplano sa malalayong tundra ng Alaska, si Otway at ang ilang mga nakaligtas ay kailangang labanan ang kalikasan at isang pack ng walang tigil na mga lobo. Nahaharap ang grupo sa matinding lamig, gutom, mga sugat at ang palaging banta ng mga lobo na iniisa-isa sila. Ang susunod na movie ay tungkol sa isang babae na nakulong sa isang container. Ang malupit pa dito, nasa gitna siya ng dagat. At ang masaklap pa sa lahat, buntis at malapit na siyang manganak. Dystopian future,
ang Spain ay naging diktadurang bansa at plano ng gobyerno na alisin ang mga bata, buntis at matatanda para makatipid sa resources. Ang kwento ay tungkol sa isang buntis na nahiwalay sa kanyang asawa habang sinusubukan nilang tumakas papuntang Ireland. Lumalaban siya na mabuhay sa loob ng isang shipping container sa gitna ng karagatan at Diyos lang ang nakakaalam kung saan. Sinasalamin nito ang psychological at physical na epekto ng extreme isolation at ang malalim na epekto nito sa isip ng tao. Nais mo bang pumunta sa Mars? Pero one-way ticket lang. Ganito ang sinapit ni Matt Damon sa number 5 sa list natin. Ang The Martian ay isang science fiction film batay sa nobela ni Andy Weir. Ang kwento ay umiikot kay astronaut Mark Watney na ginampanan ni Matt Damon na inaakalang patay na at naiwan ng kanyang crew sa isang misyon sa Mars matapos tamaan ng matinding bagyo. Nakaligtas si Watney sa bagyo ngunit natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa sa malupit na planeta na may limitadong supply. Napagtanto niyang kailangan niyang umasa sa kanyang katalinuhan upang manatiling buhay. Kaya ginamit niya ang kanyang mga kasanayan bilang isang botanist upang magtanim ng pagkain. Lumikha siya ng isang pansamantalang farm gamit ang Martian soil at ang kanyang sariling echas bilang pataba. Ang kanyang pagiging malikhain at sense of humor ang tumulong sa kanya upang kayanin ang pag-iisa at ang matinding sitwasyon. Dati mahilig akong tumalon sa gitna ng dagat pag may outing kami. Pero simula nang napanood ko tong movie na to, sa gilid-gilid na lang ako lumalangoy. Seryosong usapan mga kachilaks, nag-iwan sa akin ng trauma sa dagat itong movie na ito. Unang-una dahil marami ng insidente na nangyari sa totoong buhay. Comment ka sa baba kung na-trauma ka din sa dagat after mapanood itong movie na to. Ang Open Water ay isang suspenseful thriller na inspirasyon mula sa totoong mga pangyayari. Ang pelikula ay umiikot sa isang magkasintahang sina Susan at Daniel na nagbakasyon para mag-scuba diving sa Caribbean. Pag-ahon nila mula sa pag-dive, ay natuklasan nilang naiwan sila ng kanilang bangka. Mag-isa sa malawak na karagatan, hinarap nila ang nakakatakot na pagsubok habang pilit na sinisikap mabuhay laban sa mga elemento at tumitinding panganib. Ang dehydration, pagkapagod at banta ng mga pating ay nagpatindi pa lalo sa kanilang desperasyon. Epektibong na ipapakita ng kwento ang takot at walang magawa ang magkasintahan habang sila'y lumulutang sa open water. Sinusubok ang kanilang relasyon habang kinakaharap nila ang matinding sitwasyon na nag-aagaw sa pag-asa at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang tumataas ang tensyon, ipinapakita ang walang tigil na paglipas ng oras at ang lumalalim na pakiramdam ng pag-iisa. Punta naman tayo sa Mount Everest para sa number 3 sa list natin. Ang Everest ay isang kapanapanabik na drama batay sa totoong mga pangyayari ng 1996 Mount Everest disaster. Ang pelikula ay nagsasalaysay sa paglalakbay ng dalawang grupo ng ekspedisyon na pinamumunuan ng mga veteranong climbers na sina Rob Hall at Scott Fisher habang sinusubukan nilang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Ang mga climbers, kabilang ang journalist na si John Krakauer, mailman na si Doug Hansen, at pathologist na si Beck Weathers, ay humaharap sa matinding pisikal at mental na hamon ng pag-akyat sa Everest. Habang umaakyat sila, ang mga grupo ay nakakasalubong ng hindi maasahang panahon, matinding altitude at delikadong terrain ng bundok. Sa kabila ng kanilang kasanayan at paghahanda, natagpuan ng mga climbers ang kanilang mga sarili na walang laban sa hindi mapagpatawad na kapangyarihan ng kalikasan. Number 2 sa list ay ang isa sa classic at OG ng survival movie na base sa totoong kaganapan. Ang Alive ay isang kapanapanabik na survival drama na batay sa totoong kwento ng isang Uruguayan rugby team na bumagsak ang eroplano sa Andes Mountains noong 1972. Ang pelikula ay adaptasyon ng libro ni Pierce Paul Reid na naglalahad ng nakakatakot na karanasan ng mga nakaligtas sa crash. Nagsimula ang kwento sa biyahe ng team na nakaranas ng matinding turbulence. Are we supposed to fly that close to the mountains? Na nagresulta sa isang sakunang pagbagsak sa malayo at nagyayelong bundok.
Sa 45 na passengers, 27 lamang ang unang nakaligtas. Hinarap nila ang matinding lamig, mga sugat, at ang reality ng pagkakastranded sa isang mapanganib at very isolated na lugar. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, tinitiis ng mga nakaligtas ang gutom at pagkakalantad sa lamig. Sa sobrang desperasyon, napilitan silang gumawa ng masakit na desisyon na kumain ng mga labi ng mga namatay sa crash upang manatiling buhay. Ang moral at ethical na dilema na ito ay ipinakita ng may sensitibidad, binibigyang diin ang matinding sitwasyong kanilang hinarap. Finally, ang number 1 sa list natin para sa best survival movies of all time ay walang iba kundi ang Castaway ni Tom Hanks. Ito agad ang pumapasok sa isip natin pag narinig natin ang survival movie. Halos lahat ng elemento ng isang magandang survival story ay naipakita sa movie na ito. Ikaw, Kachilax, anong palabas ang naiisip mo pag nakakarinig ka ng survival movie? Comment mo sa baba ang title ng naiisip mo. Sa Castaway, isang lalaking nagngangalang Chuck Noland, isang operation executive ng FedEx na ginampanan ni Tom Hanks, ang nakaligtas sa isang plane crash at natagpuan ang kanyang sarili na na-stranded sa isang desyertong isla. Si Noland ay nahirapan sa simula dahil sa pag-iisa at sa matinding realidad ng kaligtasan. Ang kanyang mga pagtatangkang makatakas sa isla at humingi ng tulong ay nabigo, kaya napilitan siyang harapin ang kanyang sitwasyon. Habang tumatakbo ang kwento, natutunan ni Chuck na mag-adapt sa kanyang bagong kapaligiran. Natuklasan niya kung paano makahanap ng pagkain, gumawa ng tirahan at magsindi ng apoy. Ang tanging kasama niya ay isang volleyball na pinangalanan niyang Wilson na naging simbolo ng kanyang pag-iisa at pangangailangan para sa koneksyon sa tao. Ang kwento ay naglalarawan ng kanyang emotional at physical struggles. Pinakikita ang kanyang matinding paglaban para lang makasurvive. At ayan nga mga Kachilax, ang ating top 10 survival movies of all time. Kung may alam ka pang ibang survival movies na hindi na isama sa listahan, comment mo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang ganitong content sa susunod. Salamat sa panonood mga Kachilax at ingat kayo palagi.